Amen. No? Maayo ang Diyos. Amen. Check. Maayo ang Diyos. Amen. God is good. Ayun, kinahangan na English or masaktan. Hindi ka sa luto Bisaya. Maayo ang Diyos. Wala ko po. Sa kanunay. Balik. Maayo ang Diyos. Sa kanunay. God is good. Sa English lagi rin mo. Pag-pabol yung sa English din. Ay, may mag-quanta, mag-separate ako session sa mga English o sa mga Bisaya, no? So, salamat sa pagbuhay ng Diyos sa maayong panahon ngayong gihatay sa ito karon, no? Salamat sa Ginoo nga wala din siya na pakyas sa ato ang mga pagkapo, no? So, upcoming na itong anniversary and hopefully tanan ng mga prayers na to sa ato ang coming anniversary na mahimo nga successful pinaagi sa lasya sa pagbuhay ng Diyos. So this morning, atong topic is about change. No, katawag ko galing na sa pag-send ng message ni Jonah para sa atong topic karon. Ato ang topic karon is the title change. So sakto yun yung change ang title karon. Pero nag-change man na ato ang Christian worship. Is supposed to be si Jen na karon, pero kuhaan ka, nagsakit mo si Jen, so na-change. No? So sakto sa itong topic karon change. No? Hingnan ako na yung matapad na ba ng victory hall. Hingnan, are you ready for a change? Are you ready for a change? Andiyan na ba ka sa mga pag-uong maabot sa iyong kinabuhi? Amen! Amen? Okay. Akong gihangiyo ka sa pag-open sa pag-Bible ngayon. Wala din ako. Acts chapter 3 verse 1. Acts chapter 3 verse 1. So, kasi pwede makabasa na kayo. Kahit makabasa na. One, tama sa... Asan siya? 10. Okay. Acts chapter 3, verse 1. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the 9th hour, and a man lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple, called the Beautiful Gate, to ask alms of those entering the temple. 3. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive alms. 4. And Peter directed his gaze at him, as did John, and said, "Look at us." And he fixed his attention on them, expecting to receive something from them. But Peter said, "I have no silver and gold, but what I do have I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. And leaping up, he stood and began to walk, and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God, and recognized him as the one who sat at the beautiful gate of the temple, asking for alms. Amen. So, our topic for this morning is about change. Dili siya change nga sukli. Pero change siya nga kabaguhan. No? So, kinsay nakabantay niyo karon, I don't know if nabantayan ba po ba ninyo, ako ang nabantayan, nga nagpuyok ta sa kalibutan nga nabalik-balik lang na to ang routine. No?
Kung estudyante mo, mubangon mo pagkabuntag, gikay, para eskwela, musulod ng klase, tapos kung mga klase, uli, kung uli, digamo, kung digamo, magtuon, kung magtuon, matulog. Pag matayo pagkabuntag, mauragyak yung buhaton. Amen? Sakto ba? Sakto ba? Wala changes. Pag manarbaho, open sa yung trabaho, sa kuyayan, na siya yung business, pagkabuntag, open sa yung trabaho, tapos magsugod sa yung trabaho, pag umagalasing ko, uli. Pag uli, timan sa iya ang baby, tapos mapahuway, tapos matulog, mumata na pagkaugma, same ragyapon na routine. Mag-open na po ka sa ato ang negosyo, manarbaho na punta, muskwila na punta. Pag-abot sa adlaw nga Domingo, musimba na punta. Amen? Pero kung tayo ninyo, balik-balik na itong routine. Wala yung nausap sa itong routine. Iwatawa ninyo, wala yung changes. No? Let me share to you a story na nakita na dunggan na po na siya sa over the internet. Na story na siya sa kanang nag-ask siya o kanang financial advice sa usa ka coach. No, so na siya nga coach. Kanang ngano man nga ako ang mga friends, mga dato naman kayo. Yung circle of friends, mga dato na kayo. Pero siya, wala yun siya na dato. No? Pero sa ilang kanan, siya po na ay pinakadagang idea sa business. No, uwing siya kapalit siya doon sa coach, naka-idea, inani siya pamaagi, inani ang buhaton. Siya nga, sige, maayon na. So, din na yun. Napta na nag 1 year, napta na nag 2 years, napta na nag 3 years, wala kayo nahitabo. Naman, it is because he was fit up with the system sa kalibutan, which is, hinahanglan ka manarbaho, ako nakakwarta ka. Pero ang ibang mga negosyante nakatik na lang na so they make change sa ilang life. Ilang giusog ang sistema sa ilang kinabuhi. Pero bright kayo siya, maayon kayo sa mga strategy sa business, pero hap kang masyawi na bilin sa ilang friends. Na dili, na. It is because the friends niya ang kuyog-kuyog is willing to change their routine. Wala na lang sila ng narbaho, nag-invest sila o sa kanegosyo. Pero siya, kay dili man siya ganahan o dili po siya o aksyon, wala din ikaw sa iyong life. Nag-remain siya sa iyang comfort zone. So our life nowadays is like it is repeating itself every day. Brothers and sisters, let me share this to you. I know nga kita tanan ganahan o kabaguhan sa ato ang kinabuhi. But nakapangutana ba ta sa kung kaugalingon nganong wala may changes? Nganong wala man na usog, Lord? Ganahan ko, nagtinguha ko sa kong kasing-kasing o nag-iwan ka, imong ihatag ang tinguha sa kong kasing-kasing. But Lord, ngano man na wala man na usog. No? We promise na ni mo, Lord. Pero why man nawalay na usog sa ako ang kaugalingon? Let us ask ourselves. So this story about the lame beggar that was healed at the gate of the temple. So this man was lame from birth, meaning wala din siya kalakaw sa kada. In short, wala siya kabalo kung sa'y word na lakaw. Wala siya kabalo kung saan pag-up ang paglakaw. No, inana ang ka-serious iya ang situation. He was carried to the temple gate and asked for alms and coins, which is the common beggar na ginabuhat. Kadalasan sa mga beggar, manglimos rin nila sila yun, kaya wala sila'y kakayahan ng buhat sa dili kompleto o panglawas. No? Pero karon tingala ka, hasta itong mga dago ng mga lawas na tao, hasta mga baka, mga yun na lang yun sige. No? Usahay kay dili ko kumuha kag inana basta kabalo ko nga
na pwede mo ka malingkamot ni. Pero yung makakita ko ka ng bata, di pa malingkamot, bahala tabot-tabot rin ako karton sa imo ang kwan, imo ang motor. Makakad ko lang, ano man, malingkamot ang bata. Mas lami pa mapalit sa kanang bata na nalinda o mga kanin, kaysa anang pakayuan ka diretso call, kinaskuhan, all share your blessing. No? Sa iyo na kayo pangayon. So, inanap may common beggar gift. Mangayo yun na sila. So, kanina lame, kanina nga beggar, dili siya kalakaw, sukad pa sa iya ang pagkabata o kinahanglan sa bitbiton o laing tao, aron ibutang sa dito sa tubangan sa gate. At ang basahon sa verse 1. So, now Peter and John were going up. Now Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer, the ninth hour. Because in the other Bible verses, now we in translations of the Bible, this is 3 o'clock. No? 3 o'clock. Prayer hours. No? Kuwantayin ninyo sa radyo o sa mga mall, umulong nito tanan kay mag-ampo pag alas 3. No, that is a prayer hour, alas 3. No? And the lame from birth was being carried, whom they laid daily at the gate of the temple called Beautiful Gate. No? Yung na beautiful gate. Beautiful me. No? Beautiful gate. So, ang gate, gitawag sa beautiful. No? Mas ma-realize pa yun ang ka-beautiful sa gate after sa miracle na mahitabo anong place. So, verse 3. Seeing Peter and John about to go to the temple, he asked to receive alms. Alms is ilaan niya siyang kwarta sa ilaan dapit. Pero kaning alms, mura ni sa tuwa o sinsilyo. No? Una kay sinabo, o ni pangayo. Balik kung na ay $1, na ay 1 penny. Penny is murag mas ubos pa siya sa $1. So, pagkakita niya ni Peter yung John, musulod na ako sa templo, nangayo ning beggar sa ilaa o sinsilyo. Iyon yun siya, Doy, maluoy mo, maskin sinsilyo lang. No? And Peter directed his gaze at him. So si Peter, mo una nakakita, una nilingi atong tuang lame beggar. And did John and said, look at us. So what is the first instruction ni Peter? Look at us. So kinahanglan i-focus sa niya ang panglantaw ni Peter o ni John. Why? Because siyempre nang limos, dagan may tao sa temple. So magsingi siya uling-uling. Ayaw ko sinsilyo, ayaw ko kwarta. Pero diingon si Peter, look at us. So nakuha ang attention sa mga beggar. Pagkakuha niya sa attention sa beggar, notice here, brothers and sisters, the beggar still in this situation that he asked for alms or coin when Peter said, look at us. So nilantaw ang maong beggar sa ilaan, nag-expect nga hatagan siya o kwarta. Why? Because mauna mo'y iya ang routine. Mauna mo'y cycle sa iyang life. Nga kung naay mo tawag sa iya, for sure, muhatag yun o kwarta. Karon nga panahon, igsuon, dili naman inana ang may tabo. Kung naa magani mo tawag nimo,
malagmit, mangutang na. Tingalan na ganun. Kung na mga itawana, wait, kung kapunta ka ron, manawag man, sa kay Toyo ka. Hello, Brad, ayaw muntar. Ganang, itaw, kung nakakita itong, napay reunion karong kaming kuhan, kung ato ka, kasi may pasumana-sumana ka pa. Bay, ganang, nakay, maski ng singgumil lang niya. Tura! Ito dahil may kuhan dahil, ginaming topic. No? So on, kaning nga beggar, nag-expect na siya nga kung naay mo tawag sa iya, muhapag yun o kwarta because mo nag-cycle sa iyang life. No? But Peter said, I have no silver. Verse 6. I have no silver and gold, but what I have, I give it to you. So, pag iyon pala siguro ni Peter, siguro kung dyan, I have no silver and gold. Ay, sige pa na ako, hindi pa rin hatagan. No? Ayaw pa nung nanak ng mga pangkaroon, mga beggar karoon, masupok, hindi hatagan. Nakadumdum mo itong naikibalita sa itong dapit dili ba ito o sa somewhere else. Na may mga badyaw pa, pagka-December, nangayaw sila. Ikabalo nga sa December, muna panahon sa tinghatag. No? Na mga bonuses, tapos sila, nangayaw sila ginagmay ng konsilyo, no? Mga budot sila, nangayaw sila sa natubangan. Aron, matagal mo sa spare, gamay lang ang kwarta. Kalau samtang nangayo siya, atong usa ka kuha, dalan na sa agad, libot na siya. Samtang nangayo sila, usa ka group, wala hatagi. Aside sa iya, wala hatagi ang maong badyaw, ila ko yung ibinuangan. So ang ending, ang badyaw na suko, nanawag kauban. Pagtawag ng kauban, gibalikan nila to, nagbinuang sa ila, o gihulda. Bisang ipangayo ka, gamay ka, nawala na nun sa iya, kanan niya na kwarta. Aman, yan po mong yung ibinuangan. No? So, imbes na hatagan na nagamay, wala pa mong ginatagi. So, nag-risk na noon sa iya ang life. No, pero dili balik sa ito ang versikulo, niyo si Peter, wala kang ko'y kwarta. I don't have silver, I don't have gold. Pero, na ako'y ihatag nimo. No? But, I do have, I give to you. Masa may ihatag ni Peter? Kasi makatag na. Masa ihatag ni Peter? Masa? Sino ba yung mo? Masa gihatag Peter? In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. Now question. Unsay gihatag ni Peter ang mga Masa? Ha? Sino mo no? Kasi mo answer niya. Unsay gihatag ni Peter? Healing. The answer is Jesus. Ang gihatag niya is in the name of Jesus. Ang iyang gihatag is ang name ni Jesus Christ. Igsoon, let me remind you, Igsoon, that your mouth only have power of healing because of the name of Jesus. Ang healing himself, dili niya magawa sa baba ni Peter, mahil na lang siya. But in the name of Jesus. So unang ihatag niya, before siya ni command, iya ang ihatag ang name ni Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. No? He asked for silver and gold, but Peter said, dili na ko ihatag ng imo ang silver and gold. Why?
basic. Mao na imong routine nimo kada adlaw, mo ra pud pangayoon nimo kada adlaw. I will give you something you need to prosper. Amen? Sa ganaan sa rin ma-prosper ilang life. What we need is something nga kaya mo change og life. In this time, si Peter, iya ang gihatag ang name ni Jesus Christ and order him to rise and walk. Igsoon in Luke chapter 9 verse 1 with ingon. One day, Jesus called together his 12 disciples and gave them power and authority to cast out demons and heal all disease. So they have the power to heal all disease and cast out demons. Pero kinsa mo ay nag-order nila? It is Jesus. Maski ang demonyo mo tremble sa ngalan sa atong buhi ng Diyos. Maski ang problema mo ukok kung naa ang ngalan sa Diyos. No? Importante nga kabalo ka mo sangpit sa ngalan sa atong buhi ng Diyos. So that's what Peter did. He healed the man through the name of Jesus Christ. What he gave was not gold nor silver, pero ang gihatag ni Peter was the name of our Lord Jesus Christ. Did Peter heal the lame? The answer is yes. Pero basically, ang nag-heal sa iya is ang name ni Jesus Christ. It is a name, John, that is powerful enough to change the cycle of the beggar. So, ang iya ang cycle, he is begging, gikan sa pagkabata niya, tamang sa natigulang na lang siya, nagsige na lang siya lingkod, nagkagad kung kanusta siya hatagan, mo nang iya ang cycle sa iyong life, tapos kung uli na po siya, mukaon. Pero this time, na ay lain nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Na ay change nga nahitabo. Now, let me ask you, pag-ingon ni Peter, nga rise up and walk, ang maong beggar mintindog. In short, kung unsa to iya ang nadunggan na instruction, iya atong gibuhat. Dili nimo makitaan ng beggar nga nahadlok siya na naman wala sa ni-question ni Peter. Ngayon siya nga, in the name of Jesus, stand up and walk. Ni-question ba ang beggar? Niingon ba siya na, di mo kalakaw, Peter? Nakalimot siguro ka, na di ko kalakaw, di ko katindo, niya mo palakbon. No? No question asked. When Peter said, stand up and walk, kung gibuhat sa beggar, may tindog siya. And if ato ang basahon ni John, and he took him by the right hand and raised him up immediately, and his feet and ankles were made strong. So gihawila, giagak siya ni Peter, pero wala siya giagak na gihinay-hinay. Gidiritso siya o patindog. No? Atong basahon balik. He took him by the right hand and raised him up, and immediately
his feet and ankles were made strong. Nasaks siya. Ano man? Pag tindog niya, natingala siya nga, uy, kusgan man ang ako ang angkos. No? Akong aunties. Angkos is kanang mga kasi pag sa iyo. Ha? Gulugod? Ha? Tikod? Tikod ba? Tikod ba rin ang toes? Basta, ang toes. Bukog din mo diya ang toes. Ha? So, ang beggar, pag tindog niya, natingala siya nga ang iyang ankles o ang mga tiil, lipon man. Nakatindog man siya. Igsoon, we are all in the same situation. Igsoon, aning lame na beggar. Kasi nakalimot ako sa inyo. Igsoon, same time situation sa lame na beggar. Ang atong life is constant cycle. Balik-balik lang. And wala tayo chance na mausog sa atong life because number one, mahadlok ka. Amen? Dili kung gawas aning ni ang ako ang sitwasyon karon nga naman basit ko niya o wala na ko'y balikan. No? Dili na ako nibuhian ni ako ang partner karon kay basit ko niya o wala na ko'y makita ang much better. Dili na ko mo hawak sa akong trabaho karon nga naman basig sa ubang trabaho mas worse pa. Dili na ko mo abroad nga naman daghan kayong nakuha nito na nangamakay sa abroad na naman ipang irahan missile o sa Dubai o gubat sa Iran. Pero igsoon, if we remain in situation na balik-balik na lang, because the system is made us stagnant sa current na to mga situation. Gusto ipabantay ninyo ang dato sa Pilipinas, dato gihapon. Ang pobre sa Pilipinas, wag yun na dato, pobre rin yun gihapon. Ano man? Because we are living in a system. Ang sistema na to, kamong mga pobre, dapat mo manarbaho, bayad mo og tax, kay aron ang gobyerno mag-function. O ang gobyerno magpasunod ng mga bagong negosyo, aron na ang ipaliton. So kita, wala kita choice. Manarbaho ka, aron na ka ikapalit. And ako ang life, nagbalik-balik lang anak na cycle. Balik-balik lang siya. Pero, nalimpan na igsoon na naay kaya mo change sa cycle sa atong life. And that is our Lord Jesus Christ. The beggar na tibok ginabuhi niya naa sa pagpangayo na usog, it is because of the first niya nagkibuhat sa instruction ni Peter. Unsa? Unsa pinamuna instruction? Ha? Look at us. Muna yung importante so. Basin ba sa kabisi na to so nakalimot na ta ubalik o lantaw sa Diyos. Nasubraan kita kabisi nga nakalimot na ta kung asa na to iset ato ang eyes in order for us to succeed in life. In order for us to change the outcome of our future. Kinahanglan naa si Jesus Christ. Verse 7, He took him up and the right hand and made him up. And immediately his feet and ankles were made strong. Verse 8, and leaping up, say leaping, ambak. Samtang ni ambak sa pag-ambak niya, he stood and began to walk. Nagsugod na dahil siya, lakaw, and entered the temple with them, walking and leaping and praising God. Imagine mo igsoon,
kung sana ang la si tawag na lay or sa panbas sa Bisaya lumpok. Ang lumpok gikan sa pagkabata tama sa nidako were standing, jumping, leaping, walking to the temple just because he heard something. He heard the name of our Lord Jesus Christ. It would not happen and so on if he did not first look at Peter. If he did not listen to the instruction of Peter. If he did not allow Peter to help him change ang iyang cycle sa iyang life. Brothers and sisters, there will be never change if you don't do something different. Mapareho mo atong story na ito ganina about atong right kay siya nga tao pero wala yun siya na dato. Ano man? Wala siya i-change sa iyang cycle of life. Wala siya ihimong kabakuhan sa iyang negosyo, sa iyang pagpanarbaho. Kung empleyado siya, empleyado na yung yapon siya taman sa pila katuigan. No? Kung if you wanted to change your life, then try something different while your eyes are at the face of our Lord Jesus Christ. Dili magpataka lang po change. No? If you want change in your life, ask the Lord for change. Ginamit na ito pa ngayon ni Lord na, Lord, I want change sa akong life. Pabalik-balik na lang ngayon na ni Lord. Di na ako makontrol akong kalagod. Di na ako makontrol akong vision. Di na ako makontrol ang emotion. Di na ako makontrol, Lord, ang kumpanya. Di na ako makontrol, Lord, akong mga office mate, mga toxic kayo. Lord, I want change. And only if himuon mo nga si Jesus mo mediate, mo lihok, mo plano, mo design sa imo ang change nga gusto, that's the time na kanya nga change is profitable and prosperous for you. Igsoon, kung pakakala kang change, kaganahan ng kang change, it might lead you to destruction, especially kung wala i-allow sa Diyos. Verse 8. And leaping up, he stood up and began to walk, and entered the temple with Peter and John, walking and leaping, and kinasa na part? Praising God. Exhort, if you forget something, exhort why we are made in this world. Isaiah chapter 43, verse 20 to 21. The beast of the field will honor me. No? Maskin ang mga hayop, mo-honor na ni Lord. No? Maskin ang langgam. No? Honor ni Lord. The jackals and the ostriches, because I gave water in the wilderness and rivers in the desert. Now, next. To give drink to my people, my chosen. These people I have formed for myself. They shall declare my praise. Exalt him kapag you are made to worship and praise the Lord. Gibuhat ka ng kalibutan na para magdayeg sa Diyos. Eh kung dili ka magdayeg, ang bato magdayeg sa Diyos. Ang mga langgam magdayeg sa Diyos. Ang mga hayop nga gihatagan sa Diyos o tubig para mainom, pagkaon, magdayeg sila sa atong buhay ng Diyos. Ikaw pa
nga naa kay sanina, naa kay sapatos, naa kay balay, naa kay giiskwilahan, naa kay gikaon. In verse, the best pag-iuling niya, naa kay cellphone. No? Bulahan pag ganit tayo igsuon nga kaya pa nato kung naa kay cellphone. Ang uban baya nga mga countries nga grabe kalisod kung nasa mga Africa nga nasa mga deserto rapid mga bukid kayo tiglatawon mo documentary mga karadabid yung documentary nga mga pusaka pa sa bukid muswilas lang mo agi pa sila o 20 kasuba o kulong mabuntod before sa maabot sa ilang eskwelahan no? Inanak kalisod ilang life and kita we are blessed igsoon nga kanunay nga naagid na po sa sitwasyon na dili na gid punta mawat-an no salamat sa buhay ng Diyos. And just because of these things, one, it changes everything. It did not just help the layman to walk again, but it changes also what the people think about him. Igsoon, kung naay changes sa imong life, ayaw mo ata na mag-change imong self para lang sa imong self. At least igsoon, dapat mausog ang panglantaw sa tao sa imong kinabuhi. No? Dili ko na ngayon na, wapo mo na siya sa una, karon mautang na siya, mura na siya nalusyang kayo. Dili dapat na. Dapat baliktad. No? Kana sa mga pagkakita sa sauna, pero ano lagi, igwapa na ka na siya. No? Nang mausog ang nila ang panglantaw ni mo, o samtang mausog ang panglantaw nila ni mo, take note na kinahanglan kung sa changes sa iyong life, dapat mag-glorify si Lord. Amen? Kinahanglan kung may changes sa iyong life, dapat si Lord mo ay mag-glorify. Dili kay mag-changes ka kay para ingno na dahil mo, ito ang iniwanan mo. Oh? Dali ka mag-isinod. Muingon na dahil mo kung changes sa iyong life na kay makakubre mo kayo mo sa una na mo. Muingon na sa mga dato na kayo sikuan manuman. Naminyo o foreigner. Naminyo o foreigner, ikarong dato na kayo. No? Pagbalik niyo sa iyong balay, muingon na ikaguyo. Igsoon dapat dili nga na igsoon. If you want changes in your life, make sure na same sa beggar na naitabo sa iya, pagka-change sa iyang life kay nakalakaw naman siya, ang iyang gibuhat, nagdaig siya sa pambuhay ng Diyos. And while nagdaig siya sa pambuhay ng Diyos, igsoon, make sure nga tanan nga makakita sa changes sa iyong life, mag-glorify si Lord, pinaagi sa kinabuhi sa ubang tao. Atong basahon, verse 9. When all the people saw him walking and praising God, wala lang sila nakakita nga naglakaw. Nasa people, lumpo nga ng tawanan, nakalakaw lagi na siya. Pero ang nakita nila, dili lang ang paglakaw sa maong beggar. Ang nakita niya was walking and praising God. Verse 10. And na-recognize nila, kinsa to, and recognize him as the one who sat at the beautiful gate of the temple asking for alms. And they filled with wonder and amazement at what had happened to him. Na nakita ninyo, nag-praise, nag-walk ang maong beggar, pero ang effect sa tao nga nakakita sa iya, they were wondered and amazed. Na amazing kayo. And if maukana ko siya, igsoon sa maong beggar, what happened? Muna yung last topic na ako sa discipleship gahapon ni Christopher.
unsaon pag-disciple utaw. No? Unsa to, pe? Unsaon pag-disciple utaw? It only starts with testimony. Nakalimot? Magsugod ang pag-disciple o usa ka tawo sa usa ka simple nga testimony. Dili na pag diretsoon na, Brad, simba ka sa mo, Brad, naman ang Ginoo sa simbahan. Mapatuloy ang kinabuhi, mapatuloy ang sungay, mapupan ka. Dili na na. Ang pag-disciple, kinahanglan magsugod siya sa pag-share kung unsa kaayo, kamaayo ang Dios sa imo ang kinabuhi. Actually, itong ibuhat din sa iyang igagaw, that is part of disciple. Sugod ka nga, Brad, kabalo ka Brad, maayo kayo kinabuhi sa ang Dios ang kinabuhi. Nga naman, lumpo ko, karon nakalakaw na, mama ko ba? Kung sa'yo gibuhat mo, wala ko gibuhat. Ako lang gidawat si Jesus sa kungan. And that is also already form of discipleship. Nga naman, ma-curious siya. Maguna-una siya, ay, kung saan po ma-change siya kung life. Makita niya, wala hutog na kay kasama na. Karon lagi kay din na lagi ka mo inom. Dayon, magpulo na lagi ka mo Domingo. Asa na ka pastor? Wala sa imong binuangan ang usahay. Asa na si pastor? Pastora, asa mga punta pastora? Simba na ka? Ano man? It is the form of joke. Pero makita nila nga ang changes sa imo ang maayo. And if you only share the gospel of the Lord, then that's the time that they will also experience change in their life. So, lisod o hadlok igsoon ang changes. Given na na. Lisod kayo o hadlok kayo pamatikon na naay mausog sa imo ang familiarity. Naay mausog sa imo ang security. Naay mausog sa imo ang sistema. Ano naman, mahadlok ka. Why? Basin og sayop. Basin og lisod. Basin og palpa. Basin og dili mo work out. But igsoon, it only takes one name to work it out. Kinahanglan lang og usa ka ngalan to make that change better. Changes in when you do something different. But if you do something different, do something different for the Lord. But if your changes was orchestrated by God, was arranged by God, was designed by God, it will amaze and bless other people around you. You will be a blessing sa imong family, sa imong friends, sa imong ka-workmate. What is more important is that you will be a light aning kalibutan and a soul aning niya kalibutan. Akong gihamit pa sa pagtutulog. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you, God, for